ng teteng na paratas yan, hindi matapos-tapos. Sa aling hitad, Diyos ko Lord, ayan, nagbabalik po. Ang inyong abang lingkod na lulubog lilitaw. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Kung saan man tayo sulok ng mundo. Ayan, good morning, magandang tanghali, magandang gabi po. Ayan, Diyos ko Lord. Ito si Aling Maharlika. Kung ano-ano na lang ang issue. Diyos ko Lord, sa mga kamag-anak nito, painumin nyo nga po ng gamot. Mukhang nakakalimutan ng uminom ito ng gamot sa araw-araw. Huwag niyo pong pababayaan ito, baka makapanakit na ito ng tao. Kasi napanood ko yung kanyang video tungkol sa patatas at repolyo. Naku po, madam, mali-mali naman po ang iyong impormasyon tungkol dyan sa repolyo na yan. Sasabihin ko po sa inyo yan, maya-maya lamang ang katotohanan tungkol sa pamigay na repolyo at patatas. Yung patatas na nga lang daw pinagdadamot ba? Ano ba? Alam mo yung informante nyo po, patay gutom yan. Bumayo yan sa Malacanang, nagpanggap na empleyado at pumila dyan sa mga empleyado para sa potato corner. Hindi nabigyan kasi hindi nga siya na empleyado. Nag-picture at pinadala sa inyo. Nako, isang maitim na ahas na patay gutom ang yan. Ako po, bago ka po magdokumentado dyan sa iyong channel, madam. Alamin nyo naman po ang buong katotohanan. Kasi tanongin niyo naman, baka ng picture-picture ka lang dyan at tayo ay ma-fake news. Totoo po. Isa po siyang dayo lang dyan sa sa Malacanang na hindi talaga siya empleyado. Pumasok lang sa pila. Siyempre, hindi nabigyan ng patatas. Ayan, nag-selfie at pinadala sa inyo. Sasabihin niya, patatas na nga lang pinagdadamot ka. Diyos ko Lord, alam niyo po bang ang mora na lang ng presyo ng gulay ngayon sa panahon? Kasi bagsak presyo po ang gulay. Dahil panahon po yata ng mga anihan ng gulay ngayon, kaya bagsak presyo na sa palengke at dinadayo niya sa mga barangay dito sa Metro Manila. Ako? Easy! Ayan, panoorin natin sa Aling Maharlika. Painumin niyo po ng gamot to, baka makapanakit na ng kapwa natin mga kababayan. Sa bagay, hindi naman na to Pilipino, kaya lang dyan sa Amerika, baka ako, ano lang nyo, stress na sa araw-araw niyang ginagawa. Alright. Ngayon mga palangga, okay, tingnan natin sa ating Maharlika channel. Sa Boljakan pala, wala na pala yung Maharlika channel. So, we're good. So, ngayon mga kababayan, hinire ang potato corner sa loob ng Malacanang. Bakit natin ito nalaman? Kasi kapag mababa ang tingin sa'yo, let's say, pag janitor ka lang, or simple kang mamamayan, paano ko ba? Kumbaga, hindi ka kapulburunan ni Lisa ng Presidential Communications ng gobyerno, hindi ka pwedeng kumain ng patatas o ng french fries. See that? So, pinwesto doon sa loob, ang potato corner, and good for the potato corner, you know, you're making money, and that's legit business, okay? I have nothing against the potato corner kasi I love the french fries, okay? Love ko yung french fries nila, o, di ba? Ngayon, mga palangga, nag-request o hinire nila ang potato corner sa loob ng Malacanang, pero sila lang ang pwedeng kumain. Sila lang. Actually, babasahin ko sa inyo yung ating puting ahas. Okay, tignan natin ha, para lang maano ninyo ang statement, okay? Ito ang statement sa potato corner na yan. Nakakaloka ang kaswapangan ng hinayupak na gobyernong ito. Potato corner, pinagdadamot nyo pang hinayupak kayo? Imagine nyo, oh. At sabi ni Palangga, okay? Alright, sabi niya, oh, ito pa, okay? Ito pa Palangga, ayan. Ito, may free potato corner sa Kalayaan Hall. Pero, bawal yung mga employees. Kasi, sabi ng mga tao, yung mga regular employees, puta, patatas na nga lang, exclusive pa rin. Ha, ha, ha. Okay? So, nakita niyo mga palangga? Okay. Alright. Tapos, actually, may issue pa dito. So, mamaya na itong issue na iba na ito. Punta mo tayo sa patatas. So, sige, bukas na yan. Jotang Gina na talaga. Ay, si Charlene pala yan. Okay, Charlene, yabaw. Thank you palangga. So, naglagay sila ng patatas sa Malacanang, pero bawal ang regular employees. Kita niyo yung kahayop na gobyernong ito, mga palangga. Patatas lang. Diba? Sa Ilonggo, mga sulok-sulok ang mga buwaka ng ina, yung sulok-sulok is ganid. Ito. Diba? Nagkuhurmentado si auntie sa patatas. Diyos ko naman. Punta ka po sa palengke. Kung sino may yung itim na ahas nyo, maitim ang budhi na patay gutom niya. Mamalengke ka. Ang mura-mura na lang. Para pag away-awayan ng patatas na yan. Eh, kami nga mga mahihirap, hindi nagreklamo dyan sa sinasabi mo. Patatas na lang pinagdadamot ba? Ano ba? Huwag kang papasok sa isang lugar na hindi ka naman
kabahagi para pumila dyan at magpanggap ang empleyado dyan. Talagang hindi ka bibigyan. Tapos magpapanggap ka. Tapos pag hindi ka nabigyan, magagalit ka at mag-selfie-selfie ka at ipamimigay mo yung picture na yan at sasabihin mo, naku, patatas na lang pinamimigay mo. Ang pangit po. Lumalabas na patay gutom ka dahil sa ginagawa mo. At ito naman si Madam, naghurumentado sa ibang bansa dahil dyan sa patatas. Totoo naman, lahat tayo gusto natin ang patatas. Nung mga nakaraang buwan, napakamahal ang patatas. Pero ngayon, Diyos ko, nagkiyapo kami noong nakaraang araw. Tumpok-tumpok po. Parang 50 na lang yata ang isang tumpok, 10 piraso po. Maliliit ka lang, pero at least ang mura na lang. Pero para pag-away-away at gawin nating issue yung patatas na yan, na hinayupak na patatas na yan, nai-stress na si Auntie Maharlika dyan sa patatas na yan. At tingnan nyo yung hitsura niya. Nako, tumanda ka, Auntie. Tigilan mo na yung bibigay mo ng masamang ehemplo. Tulad yan sa dalawang mong lalaki sa buhay mo na hinatayuan. Ibig kong sabihin ng balahibo dahil hindi natakot kay Marcos at hindi natakot makulong. Ay, sige lang po. Wala naman pong nag-aano sa inyo na kayo ay matakot. Basta, kalma lang. At ito tungkol sa ang tawag doon, sinasabi niyang ang presyo ng repolyo ay pamigay na. Mali ka doon, Madam. Maling-mali. Panoorin niyo to. Isang truck ng repolyo, pinamigay lang. Sabi dito, a cabbage farmer in Dalaguete Town, southern Cebu, decided to give away their harvest on Friday, January 3rd, due to the low buying price in the market and oversupply. Diba? Sa Benguet, meron din. According to the netizen Yama Rekina, that instead of throwing them away, the farmer decided to just give these cabbages to avoid wasting them. And doon sa isang accident sa akin, kasi instead na gagastos pa yung mga magsasaka sa gasolina, okay, sa gas papuntang Maynila para ibenta nila kasi bumagsak ng 3 pesos yata per kilo, kaya ang iba ay itinapo na lang sa lansangan at ipinamigay. Nakita niyo naman, you just Google repolyo, di ba? Dito sa patatas, repolyo, okay? So yung mga repolyo na itinapo na lang, anong ibig sabihin nito? Oversupply? Tungkol dyan sa pamigay presyo o di pamigay na repolyo na yan, Madam. Mali ka po dyan. Hindi yan pinamigay. Dito po sa amin, truck-truck po ang dumating ng mga gulay galing Benguet po. Hindi pinamigay. Binenta ng tigsa 10 piso bawat isa. Ipabulok na. Nako, Madam, maling-mali po yung mga impormasyon na nakakarating sa inyo. Hindi po pamigayan. Truck-truck po na dumating dito sa amin at pinipilahan pa. At alam nyo ba anong hitsura ng repolyo na yan? Binabalatan na bago benta sa tao. Mayayaman ng mga tao dito sa amin. Madam ha, wala kami sa squatter area dahil yung mga followers nyo po mukhang nag-aabang lang ng mga mali-maling impormasyon at pag-away-away ng mga tao. Mukhang masayang-masaya yung mga chismosa mong followers dyan na nag-aabang lang kung sino yung mag-away-away, kung ano-ano mga chismis na maririnig at pag-away-away ng mga tao. Mali po yun. Dahil yung mga repolyo na dumating dito, ipabulok na at imbis na ipamigay na lang, binenta pa po ng tigsa 10 piso bawat isa. Hindi na maganda. Ang ginawa po ng mga manong ng mga nagtatanim-tanim ng gulay dito sa mga bakanting lupa, hinakot at ginawang pataba, ginawang pong fertilizer. Kaya po kami dito sa malapit na bahay na pinagtaniman at pinagbagsakan ng lupa, nangamoy. Dahil, Diyos ko, nagkaroon ng madaming langaw. At sobrang bago pala ng gulay pag nabubulok na. So, ginawa niya fertilizer. So, wala naman kaming issue doon. Wala naman kaming reklamo doon dahil gulay naman yun. Pero akala namin ay mga nabubulok ng tao yan. Tulad ni Madam Maharlika. Pero hindi. Ginawang fertilizer po at pakain dyan sa manok na naririnig nyo dito sa paligid namin. So, hindi po yan pamigay. Ibig sabihin, pamigay ang presyo sa sobrang baba dahil nga ang mura ng mga gulay ngayon sa paligid. Bagsak presyo po talaga. Pero hindi pinamigay, Madam. Maling-mali ka doon. Binenta po sa amin bawat isang repolyo, malaki-maliit 10 piso. Makabenta lang yung magsasaka na binagsak dito sa amin. Galing daw Benguet yun. Kaso nga lang, hindi naman nabili. Hindi na daw binagsak sa palengke nga kasi sobrang dami. Bultuhan na ang gulay dyan sa palengke at hindi na nabebenta. Kaya ginawa, nila-truck po yan. Akala namin okay lang. So, hindi pala. So, hindi rin nabenta lahat. Ayun. Iniwan na lang basta. Tapos yung mga nagtatanim-tanim, hinakot at ginawang pataba. Ginawang fertilizer po. So, yun ang kwento, Madam. Totoo pong nangyari dahil kami mismo nakasaksi dyan sa sinasabi mong pamigay na repolyo. Hindi yan pinamigay. Benenta.
kapwa Pilipino. So, Madam, bago ka ma-stress, bago ka na maghiromentado, mali po yung impormasyon na nakakarating sa inyo. Ayan. Sabi ko lang, ito si Madam First Lady, Mrs. Araneta Marcos. Madam, magwalis-walis ka na dyan sa Malacanang. Kailangan mo na siguro magpalit ng punda, ng bedsheet, dahil yung pula o puting ahas ni Maharlika dyan sa loob ng Malacanang. Kaya na nagpapakalat ng maling impormasyon dyan kay Alin, kay Auntie, dyan sa ibang bansa. Kailangan walisin mo na dahil hindi lahat ng mga tao dyan sa paligid nyo kakampi nyo. Iba dyan, talagang may itim ang budhe. Kailangan nyo magpalit siguro. Walisin nyo na lahat yan. Tanggalin nyo para mabawas-bawasan yung mga informante niya. Auntie Maharlika na nagpapalaganap ng mga maling impormasyon. Palitan nyo lahat yan. Walisin nyo hanggang sa sulok-sulukan. Lahat ng mga langgam dyan, mga ipis dyan, daga dyan, tanggalin nyo. Kasi hanggat hindi nyo inaalis yan, may mga traidor dyan at may mga masasamang budhi dyan sa paligid nyo. Biruin nyo, hindi nyo alam, yun pala ang nagpapalaganap, yun ang nagbibigay ng impormasyon kay Auntie dyan sa ibang bansa. Tingnan mo kung ano nangyayari ngayon, pero bakit hindi nyo winawalis yan? Tanggalin nyo na. Ibalasahin nyo lahat yan, i-map nyo, isunrox nyo pa ang buong Malacanang para talaga mabago ang lahat. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe nyo naman po aking YouTube channel, Genius TV po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.